Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga ka-backyard farming. Sa umaga pong ito, ang aming pong ibabahagi sa inyo ay patungkol po sa aming alagang inahing baboy. Sa totoo lang po mga ka-backyard, hindi po sa lahat ng oras ay okay po ang ating babuyan. Meron po tayong minsan may encounter na katulad nito na pagsubok po sa ating babuyan katulad ng nangyayari po sa amin ngayong inahin. Siya po ay nagkaroon po ng lagnat o sakit. So kailangan po natin siyang bigyan ng mga medication po katulad to ng mga gamot na pinakita namin, vitamins at paracetamol. Kasi po siya po ay may lagnat at hindi po siya kumakain ng kahapon ng buong maghapon kaya kailangan po na natin siyang i-medication. At bigay na po tayo ng gamot dahil po kapag ganito ang nangyayari sa ating inahin, kailangan po natin agapan to. Dahil po sila po ang nagbibigay sa atin ng mga blessings, ng mga biik po. Kung hindi po natin sila gagamutin, mauwi po to sa malala at magiging pinaka-worst po ay pwede pong mawala ang ating inahin. At dun po tayo magkakaroon ng sobrang lugi. Kaya hanggat maaari po gawin po natin ng lahat at alagaan po natin sila at gamutin. Ayan po, nung naturukan na siya, medyo nakaka-recover po at sinusubukan na lang po muna para makakain po. Para po mabalik ang kanyang sigla. Ganyan lang po. Gawin po natin talaga ang lahat para po sa ating alaga dahil siya po ay nagbibigay sa ating ng mga biik. At wag pa rin pong kalilimutan tumawag po sa ating Panginoon dahil minsan po ay sinusubok talaga tayo. Kailangan lang natin magtiwala at manalangin pa rin sa Kanya upang tayo tulungan. Pinakamabisa po talaga ay samahan natin ng dasal ang pagbibigay natin ng gamot dahil hindi po natin ma-sure kung talagang gagana ang gamot. Ang talagang sigurado lang ay kung tutulungan tayo ng Panginoong Diyos. At pagkatapos naman po dun sa ating baboy, ang aming babahagi po ngayon ay yung aming bagong alaga. Hindi naman po talaga to totally alaga dahil po wild po ito. Ito pong ibon na ito ay nahulog sa puno na kasama ng kanilang pugad. 3 po sila magkakapatid. At kami na lang po ang nagpakain sa kanya. Yan, nung maliliit pa sila talagang sinusubukan namin sila. Hindi namin alam kung talagang makakasurvive silang lahat. Kaya ayan po, siya na lang ang natirang nakasurvive. At nasanay na po siya na talagang sa oras ng papakain sa aming mga alaga ay pinapakain na din namin siya. Parang kasama na rin siya sa aming mga alaga. Pero kapag lumakas na po siya at marunong na siyang lumipad at maghanap ng sarili niyang pagkain ay pababayaan na din po namin yan siya. Dahil na wild nga po itong ibon na ito, hindi po naman natin pwedeng ikulong ito. Pero nakakatuwa lang po dahil ayan, nasanay siya sa amin na kami ang nagpapakain sa kanya. Parang tinuring niya na kami ang kanyang nanay. Ayan po, hindi po yan umaalis-alis pa dito. Pero kapag siya po ay may lakas na ng loob na umalis at bumalik sa kanyang tirahan dun sa wild, ay sana po ay makasurvive siya. At sana ay bumisita po siya dito sa amin. At hindi niya po kami makalimutan na isang araw sa kanyang buhay ay tinulungan siya ng tao upang makasurvive. Pinangalanan nga po pala namin yan siya ng Tweety. Dahil po naalala namin sa kanya yung cartoons na ibon na si Tweety Bird. Kaya po yan po ang tinatawag namin sa kanya kapag kakain na. Malapit naman po siya. Ayan. Pero po talagang pagka siya ay lumakas na, siya po ay malaya pong pumunta sa kanyang gustong puntahan dyan po sa wild. Sana po makasurvive po talaga siya. At magkaroon ng maraming katulad pa niyang ibon dito sa ating lugar. At hanggang dito lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood. Sana po ay mag-subscribe pa rin po kayo sa aming channel upang lumago pa po ang channel na ito. Pati na rin po ang yung mga like, comment, and share. Salamat po sa inyo.